So, good day po. Ito po yung presentation ko tungkol sa COC. So, dito po gagawa po tayo ng new sa may VirtualBox po. So, papangalan natin siyang server. And, yan po i-upload po natin, download natin na Windows. Then, maglalagay. Then, ito pong gagawin po natin for 4096 MB and then 3 CPU. Tapos po 100 GB. Then finish. So pagka finish po, bubuksan na po natin yung server. Wait lang po, nagsisetup. Then ito po. After po mag-open ng server, ito po. Pipindutin po natin yung sa may pangalawa. Then next. Next lang po. Then new. Ito sa may partition, gagawin po natin 49035. Then apply po. Then dito po sa may pangatlong partition, i-renew po natin yan. Tapos apply na lang po. Tapos next lang po. Then after mag-install is magre-restart po siya. Ayan, nag-restart po. Then dito yung gagawa tayo ng password sa server natin. Then mag-open po siya and then Ctrl-Alt-Delete para po mag-sign in. And lalagay po natin yung password ng ginawa natin kanina. Then yes lang po natin yan sa may networks. Ayun, so meron na po tayong server. Then yung gagawin ko na po dito is yung client side. So gumawa na rin po ulit ako dito ng bago and then in-upload ko po yung dinownload ko pong Windows sa may na client side. Ganun din lang po yung gagawin natin. Lalagyan rin po natin siya dito. Papalitan natin ng 4096 MB and then 3 CPU. Tapos 100 GB. Then finish po. Then open po natin yung po natin VirtualBox client side. And after po mag-setup is naghahanap po yan ng product key. Then lalagay po natin is Windows 10 Pro. Then next. Tas next lang rin po. Then custom install, ganoon din po yan yung ganoon din lang po yan sa ginawa ko kanina na 49,035. Then i-apply rin lang po. Then sa pangatlong partition, ganoon din lang po apply. Then next. Yan, so mag-install po yan. After installing, yan na po. Meron na po tayong client side. And then, after po nyan, ayusin ko po yung time. Pagpaparehas ko lang po dito sa may server side natin.
So, using ko lang po yung time. Then, okay. Ayun po, same na po sila ng time. Same na po sila ng time ng server and client. Then, dito po tayo pupunta sa my server. And then, dito po sa may internet sa may baba, pipilitin po natin yan. Then, go to the Windows Fiber. And Windows Fiber, off lang po natin yan. Then, okay. Then, after that is X po natin and then balik po ulit tayo doon. Open network. And then, change adapter settings. Open po natin yan. Then, properties. So, may properties po is i-uncheck lang po natin to. IPv6. And then, so may IPv4 po, maglalagay po tayo dito ng IP address tsaka subnet mask. Yung subnet mask po niyan is mag-automatic na rin naman na po. So, lagay tayo ng 10, 10, 10, and then 10. Then, okay. Okay po. Then, okay na po yan. Meron na po siyang IP address. And then, X lang po natin yan. Close. After that po is punta po tayo ng File Explorer. Tapos punta po tayo ng Properties. Then, change settings. Palitan po natin yung computer name. So, gagawin lang po natin siyang server. Aray. Na magre-restart po yan. Then, login po natin yung password na ginawa natin kanina nung umpisa. Aray ko. Then devices po, punta po tayo sa may network settings. After po nyan is papalitan lang po natin to ng internet. Then dun din po sa may client side, gagawin din po natin yan. Devices, tas network settings. Then, okay po. Then, dito po sa may server side is
I-start service lang po natin tong 4 na hindi gumaganang service. Start services lang po natin lahat. Then okay. Then mag-add roles po tayo. Next lang po yan, next. Then pagkarating po natin yung server roles, i-add po natin yung DNS. I-add feature lang po natin yung DNS server. And then next, then install. So after po nyan mag-install, is i-close na po natin yan. And then magagawa po ulit tayo. Pero i-add po natin yan ay yung Active Directory. Add future. And then next. Then close. After ma-download. After ma-install. Wait lang po. Ini-install lang po. Then close na po natin. Then next step is punta po tayo ng tools, then DNS. Then dito sa my server, buksan lang po natin yung sa my server. Then add new zone. So lagyan lang po natin ang pangalan natin. Then lalagyan po natin dito ng 10. Then next. Ulitin ko lang po yung ginawa ko kanina dito sa may forward. Lagyan pa natin ang pangalan. Then i-allow both lang po natin yung kanina.
Then dito po sa may flag is so dito po sa may domain, ilalagay lang ko lang po yung pangalan ko po. Then DNS sa may tools. Sorry. Then maglalagay lang po tayo dito ng password. Then next po. Hintayin lang po natin yan. After po nyan is next na po natin. Then next. Wait lang po tayo dyan tapos i-install na po natin. And then click install. Wait lang pa. Naglo-loading pa po. Then after that po is mag-add po ulit tayo ng roles. Next. Then DHCP server. Next lang po yan. Then tools, pupunta po tayo sa may DHCP. Yan po sa may IPv4, i-right click natin and then new scope. Lalagyan lang po tayo dyan ng 10 and then 40. So 40 po yung PC na pwedeng kumonek. And dito po is ten, then 35. Then next na po yan.
Next lang po yan ulit. And dito po is i-complete po natin yung configuration natin sa DHCP. Dito po yung ginawa administrator and then admin yung password po natin. And after that po is punta po tayo administrative tools and then lahat po natin active directory users and computer and then dito po sa may Jericho Silva right click po natin yan and then lalagay po natin dyan is organizational. Tapos dito po sa isa is user. Then next lang po yan, next. Then password, create po tayo ng password. So ang ginagawa ko po is pag nag-create ako ng password, sinisave ko na lang po para di ko makalimutan. Then finish. Then next ko na lang po to. Then punta po tayo ng group policy management. Dito naman po sa may group policy and management is punta po tayo dito. Gagawa po tayo ng bagong GPO. And okay. Do not show and then okay. Kasi dito po sa may folder po, hanapin po natin yung desktop. Then properties.
Dito po is mag-right click po tayo dyan. Ay, search po pala natin yung may partition. Nandito po is tatanggalin po natin yung sa may partition ng letter D. Di-delete po natin yan. And then gagawa po tayo ng bago. Gagawa po tayo ng new simple volume wizard. Next. Dito po gumana na yung local disk din natin sa my server. Then gagawa lang po tayo dito ng bagong folder sa my D. And then properties po. Tapos sa may sharing po. And advanced sharing. Gagawin po natin dyan is ano po, yan, and dito. Then properties. Tapos i-check po natin yung tatlong box sa may baba. After natin mag-add. Then yan po, i-check po natin yung tatlo sa may baba. Tapos po okay. Then after that, po kakopy lang po natin tong sa my server. Tapos punta po tayong desktop properties. Ito po natin i-paste. Then apply okay. And then punta na po tayo ng client side. Tapos dito po sa may client side, pupunta po tayo sa may File Explorer po. And then sa may PC po is gagawa po tayo dito ng properties. And then change settings. Yan po, nilagyan ko po ng pangalan ko.
Then okay po, okay na lang po yan. Tapos po, ang gagawin po is exit na lang po yan and then restart. So, magre-restart po yung PC. After mag-restart is maglalagin po tayo. Yan po. Para makita natin if nakakonect na yung server side sa may client side. Wait lang po natin. Tapos dito po is check na po natin dito kung nade-detect ba yung sa may client side po. Then continue. Then security tab. Then sa may dito po. Lagyan ko po AU para ma-check niya po. Ma-check niya yung names. Authentication user. Then okay. Tapos close na po natin yan. Then ngayon po is pupunta po tayo ng client side. After that is punta po tayo dito sa may gagawa po pala po tayo ng folder. So papangalanan ko lang po yung folder ng Jericho. And then dito po sa my server side is yan po, parang lalagyan po natin siya ng laman. Ay dito po sa may client side is lalagyan po natin siya ng text. Yan. So ito po is papangalanan ko lang. Lalagyan ko lang po ng laman yung text. So lagay po tayo ng natin text. Yan po. Then check po natin dito sa may server side ko meron na. Yan po, wala pa po. Hindi pa po kasi siya nakasave. Kaya hindi pa po niya detect. Kaya X po natin at save. Then after nan, sa may server side po is ayun na po, mababasa nyo na po. Yun lamang po and maraming salamat po.